Hello, good day everyone. This is the Maritime Aviator, and this is officially the vlog journal session or vlog journal diary session 138. So it's been quite a while since I made an entry again because I was preoccupied on a number of things. I was lately I was been busy trying to make more videos and trying to edit them, the usual stuff in vlog making, which had me occupied. And at the same time, I was also busy on my second channel because I was trying to finished up the story that I had, my old project before, I went to my work here. Anyway, I'm not here to, discuss that further. And of course, as usual, this is my vlog diary session 138. And as for security reasons, I will be speaking, or I will be making a vlog diary session right now in my local language, which is Filipino. So with that out of the way, I will be making my journal now. So sa ngayon, yun nga, ano ba, sinulat ko lang kasi dito yung di-discuss ko. So marami kasi akong bagay na medyo, alam mo na, kailangan kong i-chika-chika, and minsan aminado din ako na may mental block din ako when it comes sa paggagawa ng vlog diary session katulad nito. I mean, marami akong bagay na naiisip na pwede kong sabihin, na naiisip ko pag hindi nakaharap itong camera, tapos pagkaharap ko na yung camera bigla siya nawawala, like this one. So kaya yun ang dahilan kaya ako sinusulat siya. Anyway, sa ngayon, since malapit na ang uwi ko sa Pinas, nag-iisip na ako ng paraan kung paano ko, gastusin o i-manage yung pera ko habang nasa Pilipinas. And, yun nga. And, obviously, aminado ako, medyo, well, sabihin kong hindi ko na uulitin yung mga pagkakamali na ginawa ko nung 2 previous na uwi ko sa Pilipinas, which is, hindi ko ipapahiram yung pera ko sa mga kamag-anak ko. As far as I'm concerned, hindi ko dapat sila tutulungan kasi may sarili na dapat silang buhay, and then dapat matuto silang tumayo sa sarili nila ng paa. Kasi sa akin, nagtatrabaho ako para sa sarili ko, at yung perang yun, pinaghirapan ko para, ipanggastos ko sa para sa personal na pangangailangan ko, hindi para sa personal na pangangailangan nila. I know it may sound cruel na hindi dapat natin tulungan ng ating mga kamag-anak pagdating sa mga ganyan, pero isipin mo kasi kung tutulungan mo sila, sino naman ang tutulong sa iyo, di ba? Katulad nung sa akin, tinulungan ko nga sila, pero in the end, yun nga, ang lesson na nangyari doon, tinulungan ko nga sila, pero in the end, ako wala naman tumulong sa akin, at nakatunga nga ako sa bahay ng mahigit halos isang taon na walang pera. And mahirap yun na nakatunga ako ng halos isang taon na walang pera. And buti na lang hindi ko masyadong ininda kasi hindi ako naglalabas ng pera at single ako. Pero kung nataon na meron akong gastusin na malaki, yari ako. And buti na lang in-spend ko rin yung time ng bakasyon ko noon na paggawa ng YouTube videos. Kaya hindi ko masyadong ininda. Pero still, pangit pa rin na gano'n na nangyari sa akin. Hiniram yung pera or tinulungan mga sila, hiniram pera, hindi naman binalik. So, and I've also made the plans na rin nung nababalik ako sa aviation studies ko nung time na yon, pero given sa sa sitwasyon na yon na natutunan kong leksyon ngayon, it's best na postponed, and ako pa yung napahiya kasi hindi ako nakabalik. I was in-announce ko na ipagpapatuloy ko yung education ko sa aviation, and then napurnada kasi hiniram nila yung ko at hindi binalik. So anyway, learning daw sa lessons na ganon, hopefully hindi na ako magpapahiram ng pera ever again sa kamag-anak, unless kung life and death yun. Pero anything beyond that, hindi ako magpapahiram ng pera, at magiging ganon ang kamay ko regarding sa pera.
Like I said, it may sound cruel pero kailangan din natin isipin ang kapakanan natin. Hindi lagi dapat tayo, totoo nagbabalko tayo para sa pamilya natin, pero for God's sake, hindi tayo alipin. Nagtatrabaho tayo para sa sarili natin. It is our own jurisdiction kung, yun nga, kung saan natin gagastusin yung pera natin. And mahirap kasi yung ganun na sinasabi na nagkabarko tayo sa pamilya natin, pero bandang huli parang ano nangyayari, yung pamilya naman ay umaasa at hindi sila tumatayo sa sarili nilang paa. I mean, I guess siguro ito na nang nasasabi natin na maganda pa siyang pakinggan, yes, oo, pero ang problema natin hindi sila matututo na tumayo sa sarili nilang paa hanggang hindi mo sila pinagdadamutan sa mga Anyway, yun nga, kagaya nga nasabi ko, medyo iibahin ko yung tactics ng how to spend my money pagdating sa Pilipinas. Iibahin ko siya. This time, hindi ako magdadamot ako, hindi dahil sa natural na madamot ako o ugali kong madamot ako, pero magdadamot ako dahil kinakailangan. It is because dahil sa situation na nangyari sa akin nung makaraang balik ko ng Pilipinas na iniwan ako nakatunganga. Okay, nakatulong ako, yes, pero walang tumulong sa akin. And well, naasahan ko na at least bawiin man lang nila yung pinantulong ko sa kanila, at least kasi utang yun. Pero yun nga, hindi ako tinulungan at sinabihan pa ako na dapat mag-ipon daw ako para sa sa mga ganyan, which is nakakaasar kasi yun nga, ako na nga itong tumulong, ako pa yung pinagsabihan ng ganun. Pero parang napapaisip ko tuloy na anyway, it was a hard knock on my head. So, right now, yun ang magiging dahilan, magiging strategy ko. Since malapit na ako umuwi, I'll change my heart and magiging madamot ako. And let's see kung ano to. Of course, this is a trial and error. Titignan ko kung may mga mali din ako magagawa dito sa bakasyon na to. Maaari nating 100% hindi siya tama. And probably sabihin din natin in some cases baka magiging harsh ako. Pero like I said, it is an experiment right now. Kasi ayokong mangyari yung nangyari nung last talaga, na it was really painful sa akin na yung nangyari nung last uwi ko ng Pilipinas, na yung pera ko ginamit. Now, hindi ako sabihin natin yung pera ko ginamit ng iba. Ngayon, ang masaklap kasi doon, kaya ako pissed off hanggang ngayon is because matatanggap ko na kaya ako naging difficult yung situation ko nung last week ko because nilustay ko yung pera ko. Kung gano'n na sitwasyon. Pero ang nangyari kasi, hindi ko nilustay ang pera ko, tinipid ko pero hiniram, hindi binalik. So, yun ang masaklap doon. Nag-ipon ako pero hindi dahil nawalan ako pera, hindi dahil sa nilustay ko. Nawalan ako ng pera kasi masyado akong galante at pinamigay ko, or hindi naman pinahiram ko at hindi binalik. Nagtiwala ako sa mga maling klase ng tao. Sabihin natin gano'n, yung tiwala ang masisira doon kasi. So anyway, yun nga, I guess yung pera ko ngayon may spend ko pag uwi ko ngayon is naghanda na ako ng listahan. So ang pinakaunang gagawin ko is, since hindi naman ako hindi ako makakapagpatuloy ng aviation studies ko ngayong balik ko, sa susunod na lang siguro na sakay ko ng barko at balik ko ng Pilipinas, tsaka ako magpapatuloy ng aviation ko. Ipopostpone ko muna ng isang sakay, and most ng money ko i-spend ko probably sa pag-upgrade ng equipment ko, kasi hindi ko siya na-upgrade nung last time. Kasi yun nga, marami akong dapat projects na ginawa na hindi ko na-upgrade o na-set aside kasi yung pera sabihin natin kinulimbat, and hindi ko kung katinong ko ngayon nung ulo ko So yun nga, kinulimbat at hindi ko na i-upgrade. So nakatiwangwang yung equipment ko, that I was thinking na dapat kung nagme-make din ako ng mga vlog videos, dapat at nagagather ng information sa buhay sa barko, dapat state of the art at least ang aking equipment, which yun nga, na set aside, which is nakakadismaya. So na-limited lang ako sa mga ganitong mga limited na mga recording devices na ganito. Muntikan pa nga to, actually ito muntikan pa tumakan sila dahil do sa sitwasyon na yon. And ito, nakakaasar lang na ganun nga. Next time hindi talaga ako magpapahiram ng pera ngayon pagdating ko ng So paano natin mamanaging natin yung pera natin kung seaman tayo pagdating natin sa Pilipinas? Una, I guess number one rule is
wag tayo magtitiwala sa kamag-anak natin. Kahit kapatid mo pa, magulang mo, maging madamot ka. Hindi dahil, yeah, I know it may sound weird, it may sound, sabihin na natin, it may sound weird, it may sound cruel, pero well, kung hindi ka magiging madamot, ikaw naman ang hihilain nila pababa. So it's just you are just exercising your right to defend yourself. So as a seaman, pag uwi natin, believe it or not, maging madamot tayo. And just keep in mind na lang, it may sound cruel na hindi tayo nagtrabaho para sa kanila. Nagtrabaho tayo para sa sarili natin at tayo alone ang may desisyon kung saan natin gagastusin yung pera natin kasi pinaghirapan natin yun. Hindi sila. Biro mo sila madaling humingi ng ganito, ganyan, pero hindi nila inisip yung trade-off na ginawa natin para makita yung perang yun, yung tipong pinaghirapan. Bagay kung isipin mo din naman, kung kahit naman sa kaninong point of view mo, madaling humingi at gastusin ng pera, lalo na kung hindi mo pinaghirapan, di ba? So, yun nga. I know it may sound cruel, pero unang rule yun, maging madamot ka. But you are not doing this maging madamot ka because you are simply an a-hole or something. Nagiging madamot ka dahil in act to defend yourself. Okay, so just give me 5 minutes kasi ang kati talaga nitong cap ko. So I'm just gonna freshen up my sombrero. Okay, salamat sa refresh na yon kasi makati talaga yung hair, yung ulo ko kasi, well, sabihin na natin sa barko, walang barbero and napakahaba na yung buhok ko and after 5 or 6 months na ngayon, yung buhok ko tumatama sa noo ko and causes itchiness. So yun, I had to readjust muna yung yung aking suot or sombrero or bull cap, whatever you call it. So anyway, where was I? Yeah, one more thing pala. Yeah, nasa na tayo kung paano spend yung money. So, rule number 2, para hindi, in case na gano'n ng kasi pagdating nila sa Pilipinas, pinaka-obvious na magiging reaksyon ng mga kapamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, pag alam nilang bagong baba ka, parang may target ka sa likod. Alam nila na may pera ka. Which is, yun ang mangyayari sa akin pagbaba ko ng Pilipinas o pagbaba ko nitong barko na to. And to counter that, 2, yung mga kailangan mong bilhin mo na. Huwag mong patagalin yung pera. So, which is ganun ang gagawin kong tactics. Rule number 2. Yung mga bilhin ko na dapat kasi knowing or malaman nila na bumaba ako ng barko at alam nilang galing akong may pera, it puts a target on my back at sigurado ako kagad yung pupuntiryahin. Katulad nung nangyari nung huli kong barko, just to say, huli kong sakay ng barko. Isang buwan pa lang ako, actually wala pang isang buwan, 3 weeks pa lang ako, 2 weeks pa lang ako nasa Pilipinas, hininga na kagad ako ng sabihin nating pabor ng kamag-anak ko regarding sa mga ganyang bagay, and they even made promises na babayaran ako, which unfortunately in reality umabot na ng more than 1 taon hindi pa binabayaran ni pisong duling, which is nakakaasar. So para in case na hindi ko na rin mabigay yung pera, i-insure ko na nabilang ko. Ngayon, obviously, ititira ko lang siguro na pera or ititira nyo lang yung pera yung enough living expenses nyo at enough gastusin para sa preparasyon mo sa sunod na sakay ng barko. Yun lang ang ititira ko. The rest will have to be sabihin na nating disposed of. So yung mga bagay na projects ko, nilista ko na rin. Yun ang kailangan una kong bibilin within the first 24 to 48 hours. Para kung sakali manghingan nila ako, hindi sila kasi wala na talaga yung pera. At kung hingan nila ako ng pera o hingan nila ako ng ganyan, dahilan na sabihin ko hindi pa nila binabayaran yung inutang nila. O hiniram. Para sa hindi kasi masama magpaking kapag inutang. So hiniram. And magdadahilan sila na kung ano-ano, obviously. Pero sabihin ko, problema nila yun financially, they have to resolve it themselves. So yun ang una kong pangalawang magiging tactic ko. Una, maging madamot ka. Pangalawang tactic, bilhin ko na yung dapat kong bilhin. As much as possible, ititira ko lang yung living expenses ko. Probably a few monies para sa a few na pera pambili ko, pang upgrade ko ng ng gamit ko sa pantrabaho. And the rest, I don't know, living expenses ko na lang.
Wala akong dapat itira. That is, I know it may sound weird kasi dapat sa mga pagbaba natin sa barko dapat magtipid tayo, but in reality, anong silbi ng pagtitipid kung ang makikinabang lang naman yung mga kamag-anak mo, di ba? Mas mabuti kapag hindi ka nagtipid, ikaw ang nakinabang, kaysa nagtipid ka and wala ka namang napala at iniwan ka nakatimangwang, hindi ka nakinabang sa pinaghirapan mo. So on my case, pagbaba ko na pag-uwi ko, yun ang number 2 technique na gagawin ko. Bilhin ko na kagad yung dapat kong bilhin. Lahat ng dapat kong bilhin. Dapat hindi tatagal ang pera sa akin ng within 1 week. At least within effective results, at least within 72 hours or at least 4 days kailangan ubus lahat. Itira ko na lang yung living expenses ko. Now also, one more thing, kung meron pang enough pera na matitira, also, yun ang rule number 3 or objective number 3, paano natin gastusin ang pera ang seaman, paano nila gastusin ang pera nila na sa Pilipinas. 3, never be afraid na mag-invest ka. Remember, mag-invest ka lang sa mga credible institutions. Bumili ka ng mga stocks, bonds, mutual funds. Heck, even mag-invest ka rin sa Bitcoin kung kaya mo, or cryptocurrency, pwede din yun. Basta anything na palagay mo on the long term ay mapapakinabangan nyo. Remember, yun yung mga spare monies na ng mga seaman. Mag-invest, do not be afraid na mag-invest. Pwede ka magtayo ng business, pero may problema kasi pag nagtatayo ka ng business. Karamihan ng seaman, pagbaba nila ng barko or nasa barko pa sila, sasabihin nila mag-business sila. Yes, maganda ang business, pero ang problema sa business, may mga certain vulnerability sa business. Una, pag hindi ikaw direkta nagmatsyag noon, may posibilidad na bumagsak ang business. Either balahurain o balasubasin dyan na kamag-anak mo. 2, or siguro pangit yung ups and downs ng isang business trend din. May mga times na ang business is matamlay, may times din na ang business is maganda. Pero as a safeguard, para hindi rin makialam yung mga kamag-anak mo at balasubasin yung negosyo mo or yung pera mo, para hindi mabalasubas, or na at the same time gusto mo mag-business, for the time being at habang nagbabarko ka pa, ang ituon mo muna is i-invest mo muna siya sa mga ganun, sa mga stocks, sa mga pang stock exchange, sa madaling salita. Doon hindi may mga tao talaga na handle ng pera mo para palaguin yan. Hindi yun mga wag mong ipapahandle ang pera mo sa mga kamag-anak mo, kasi may posibilidad na magkaroon sila ng sariling interest, conflict of interest, at sabihin natin bulsahin nila yung pondo. So, hindi katulad pag nag-stock ka ng invest o naglagay ka ng mutual fund or nag-stock exchange, bumili ka ng mga stocks, may mga specific na tao na talagang handle ng pera mo para palaguin yun. And kung sakali na magkaroon ng aberya, mananagot sila legally at pwede silang makulong kung hindi maayos ang handling nila ng pera. Compare mo sa isa kamag-anak natin na pag pinahandle mo ng business, hindi mo naman sila pwedeng ipakulong kasi minismanage nila yung business mo. Dahilan lang nila simple na hindi mabenta ang business. And then, you can't punish them, di ba? Sa madaling salita, ganun. Ganun na magiging suma total. And number 3 na ba no rule o number 4? Anyway, number 4 rule is wag kang uutang on the behalf ng or wag mong susundin yung mangungutang yung kamag-anak mo on your behalf. Halimbawa, magle-lending sila sa isang lending company. Ito, I'm speaking this out of my experience. 2 beses na kasi nangyari sa akin to, and it was very painful. Kung halimbawa gusto nila mangutang ng pera at gagamitin ang pangalan mo para makapangutang sila, definitely tanggihan mo. Kasi una, legally, imbes na kung may plano sila na i-double cross ka at balusubasin nila yung utang na ginawa nila, hindi sila mananagot nun kasi ang utang hindi nakapangalan sa kanila. Nakapangalan doon sa ginamit doon sa gamit ng pangalan na ginamit nila. Specifically, yung seaman na gumawa ng pumirma ng kontrata, which is ako or ikaw, or seaman na pumirma ng kontrata. So, pag pumirma ka ng kontrata sa lending na yon, obviously naman, it is the right of business at lending company na habulin nila yung tao na hindi nagbayad sa kanila. And nakalagay doon sa kontrata, kung nakalagay ang pangalan mo at ikaw pumirma, ikaw ang hahabulin nila, hindi yung kamag-anak mo na nakinabang ng pera na yon. So, never ever
That's tip number 4. Never ever make lendings or mga bad debts on their behalf at gagamitin ang pangalan mo. Kung gusto nila mangutang, gamitin nila pangalan nila. Natuloy kung titignan mo din naman kasi, kaya nga sila nangungutang kasi hindi sila marunong magbayad or hindi nila nabayad, kaya hindi na sila tinatanggihan nila yung pangalan nila. Kaya ang gagawin nila ay pangalan mo, which is in bad faith ang mangyayari nun. So nangyari sa akin yan twice. Speaking out of experience, nung several years ago, nangutang ako sa isang lending company, Global ang pangalan. I can't recall yung exact name, pero nangutang ako ng around 50,000 nun. And I've already mentioned that hindi binayaran nung mga tao na dapat designated na sila magti-take care na bayaran nila yun. Ang worst part, yung pambayad na pinapadala ko buwan-buwan sa loob ng buong kontrata ko, sa halip na ipadala nila yun, sa halip na ipadala nila at yun ang pambayad nila, binulsa pa nila at yung pa ang ginagamit niya. So nagdoble bayad ako. Yung utang na yun na nangutang ako on their behalf, sila na nakinabang no sa inutang ko na pera at yung pambayad ko pa do sa utang na ginawa nila, binulsa pa nila. So parang nagtapon ako ng pera nun. So originally 50,000 ang inutang ko lang noon. I know maliit lang na pera yon. I was capable of 80,000 nga no sinabi sa akin ng creditor ng Global, pero out of some instinct ko, parang pinag-decide ko na lang na 50,000 ang iutang ko kasi at the back of my mind, parang may mali. At hindi ako nagkamali, may mali nga na nangyari. Hindi binayaran yung utang na yon. So ang nangyari, 50,000 na yung nakinabang sila dahil doon sa initial na utang, initial na pera na inutang, yung another 50,000 na ibabayad ko, hindi pa nila, or kasama may interest yun, so hindi 50,000 yun, around nasa 60 yun or 70 in reality. Dahil sa interest, of course, kasi lending is a lending business, may pagpatong sila ng at least 20% interest. So yun ang nangyari. So isipin mo, halos 120,000 na nakinabang sila. Isipin mo, 120,000 ang tinapong ko nung last time na yun. Yung estimate lang to, hindi to exact figures kasi mali din ako noon, hindi ko inaudit lahat ng pera. I just keep it, parang tinandaan ko lang, pero I did not keep the receipts. So syempre, naiwan pa yung utang na pambayad. So ang nangyari, nung sumakay uli ako, nagbayad uli ako. Pero this time, dinidemand ko na ang resibo. And yung pangbayad na yun, yung pa yung ginamit sa mga padala kong allotment. So initially, yung pera na pinambayad pa rin doon, on the second time, nanggaling pa rin sa akin at hindi nila binayaran. Hindi na dapat, total binulsan na lang naman nila yung pambayad ko. Dapat sila magbayad, di ba? Pero ang nangyari, pinapadala ko pang allotment, yung pa yung ginamit nila pambayad naman. So isipin mo, triple money ang nangyari na losses sa akin. Yun ang first case scenario, First case na nangyari sa akin. It was so devastating na hindi na talaga ako mangungutang ng lending company dahil sa ganyan. At least not sa kamag-anak behalf ko. Pero, like I said, hindi ako natuto sa una. Ito yung pangalawa, yung sinabi ko sa inyo, I think diniscuss this ko do sa aking several blogs, yung utang regarding sa GCash and PayMaya and other lending apps na maliliit. It turns out, hindi rin binayaran. Pero itong pangalawang ito, hindi ganun kahirap kasi, buti na lang na develop na yung online banking at least kahit paano may access ako through online banking. And well known naman ang PayMaya at GCash So ang mangyayari na lang nun, basta mag-forward lang ako ng money sa GCash at PayMaya using my bank account, mababayaran siya. So nabayaran ko, nalusutan ko. And it was lot less ang inutang overall. Nung last time kasi was 50,000, ngayon 30,000. Of course, may give and take, may interest pa rin, pero hindi ganun kalala katulad ng unang epekto. Pero still, ang moral lesson doon is first and second na dahil doon sa first and second incident na yun, hindi na ako hindi ako mangungutang ng pera on somebody else's behalf. Or sa kamag-anak on behalf. Kung mangungutang ako sa sarili ko at dapat ako magagamit nun, lahat ng inutang ko, down to the piso na inutang ko, ako dapat na hindi sila makikinabang nun. Kung gusto nila mangutang, humanap sila ng lending app, basta ako, sarado na yon. Pangalawa na yun, I hope matuto naman ako and I don't want, and God forbid, ayoko na magkaroon na naman ng third incident na ganun. So yun ang masasabi ko as advice.
Pasensya na mahaba yung kwento kasi it's really painful kasi a lot of financial mistakes na na ginawa ko. And I just want to keep this as a memory para sa mga seaman, not na hindi nila gayahin yung mga financial mistakes na ginawa ko. Devastating siya, yes, I admit devastating siya. And hindi ako nakasurvive noon. I mean, hindi ako makakasurvive noon kung hindi ako single. Kung may asawa ako, anak, naku, lalong yari ako noon sa financial debt ko. Nadamay ako sa utang na hindi ko naman utang at inanamay ako sa utang ng iba, which is masaklap, di ba? But anyway, so yun ang masasabi ko. Rule number 4, wag kayong mangungutang on somebody else's behalf. Kung mangungutang kayo, personal na utang yon. From the word itself, personal loan, kayo lang. Hindi kaibigan, hindi kamag-anak, hindi kapatid, kayo lang. Specifically kayo lang. Or in my case, ako lang. And yun. Yeah, speaking na rin, may iba na rin din ako kasi 4 na tips na rin, nahabaan ko na rin yung vlog ko ngayon. Lately, nangutang ako or nag-test lang actually, hindi naman, sige, nangutang pa rin, nangutang ako sa GCash, pero this time, it's not on somebody else's behalf, sa akin lang talaga, gagamitin ko yung personally. Nangutang ako ng 25,000 regarding that, and of course, yung 10,000 initially pinang-invest ko yon sa sa investment sa mutual fund, sa Ayala Life Fund Management, something like that. So ang natira nila sa akin 15,000, pero nasurpresa ako do sa GCash na GCash na pinatong na interest nila regarding sa lending app nila, which is 25,000 ang inutang ko, pero ang babayaran ko is 32,770 o halos papatak na ng 33,000. Kinumpute ko yon, ang interest nila is very mataas. It's like 31.8%. And ang alam ko kasi sa mga ganong lendings, alam ko 25-28% is tolerable na lending, pero yung 30.08% na interest, it's kind of bit sabihin na nating parang loan shark ang dating. Now, of course, nag-google ako, gumamit ako ng ChatGPT, tinanong ko sa isang computer kung ang 31.08% na interest predatory ba? And guess what? Ito ang sagot. So, just give me a moment here. This is coming from the words ng ChatGPT sa computer, Okay, naglo-load pa. So, anyway, nasupresa lang ako kasi yun nga, napakalaki pala ng interest niya. 31.08%, considering, I know, malaking pera yung hinaram ko, 25,000, pero babayaran mo siya ng 33,000, it's like parang, I don't know, parang hindi right. So, ito yung sabi ng, great, just give me a moment, mukhang hindi gumagana. Anyway, yun nga, parang hindi right kasi, and, oh God. Okay, so hindi siya nagre-respond kasi I have to use my hands. So, ito ang sabi ng words ng ChatGPT itself regarding doon. So, tinanong ko siya, for loan lending standards is 31.08% interest rates, is it predatory practices? Ito yung tinanong ko sa ChatGPT. At ito ang sinagot ng ChatGPT. Yes, a 31.08% interest rate for a loan. Ito sinasabi ko, inferring to the words of ChatGPT. Yes, 31.08% interest rates for a loan would generally be considered a high and potentially predatory interest rates, especially for personal loans or consumer loans. Predatory lending practices typically involve charging excessive interest rates, fees, or other terms that can lead to financial harm or create a debt trap for borrowers. Predatory lenders often target vulnerable individuals with poor credit or limited financial options. They may not fully disclose the terms and conditions of the loan, use aggressive marketing tactics, or engage in other deceptive practices to exploit borrowers. In many countries, these are regulatory and consumer protection laws in place to prevent predatory lending practices, ensure to adhere to the fair, transparent lending standards.
So when considering a loan for borrowers, carefully review the terms and conditions, including the interest rates, repayment schedules, and additional fees. If you encounter a loan with a 31.08% interest rate or any interest rates that seem unreasonably high, it would be prudent to ask financial advice from a qualified profession before proceeding. So sa madaling salita, computer na nagsabi sa akin, well, I know computer siya, they can't really tell from right or wrong, pero sinabi nila at least they can tell what is the high math, or yun nga, they can tell the right or wrong, pero at least natitel nila kung excessive yon by a math. So math does not lie, people do but math doesn't. So ito, I even made a screenshot regarding that. So ito yung okay, wala namang nakalagay na name ko. So ayan, so nakikita nyo ang hiniram ko is 25k, pero ang pinapa-return sa akin sa loan is 33,000 o 32,770 with an interest rate of 31.08%. So napakataas niya na credit interest rates. Anyway, hindi naman may iwasan yun, lalo na kung may magandang project ka. Business is business, pero masasabi ko kind of predatory practice yun. Anyway, wala naman akong ano yun, this time wala naman akong isisisihin dyan sa paggawa ng utang ko, kasi ako naman din na nakinabang eh. So okay yun, it's a different story. Ngayon kung nangutang ako, going back at nakinabang nun ay kamag-anak ko at hindi ako, then that's the part that I became na mali. Pero ako naman na nakinabang, so ako din naman mananagot at ako din naman ang magbabayad nito. Ako din naman mananagot at magbabayad ng 32,770. And honestly, hindi ko naman binigay din sa kamag-anak yun eh. Ginamit ko yung portion ng pera na yun para pang-invest. Like I said, mag-invest sa stocks, mutual funds. At yun ang ginawa ko ngayon. So okay lang din, hindi ganun kabigat yung sabihin na nating emotional fallout ng pangungutang. Pwede kang mangutang pero siguraduhin mo ikaw ang makikinabang, hindi ka mag-anak. So yun ang rule, exception sa rule ko na yun. Sa rule number, kung ano man sinabi kong rule number na yun. So yun lang. One more thing, speaking na rin ng utang, it seems na yung Paymaya, ginarantyahan na rin ako. Pwede na rin ako mag-personal loan sa Paymaya. But of course, subject for approval pa yon, pero at least ang personal loan sa Paymaya is mataas-taas. Hindi katulad nitong GCash na limited lang ako for 25,000. Ang Paymaya estimated pwede akong as go as to 80,000 or 100,000, pero syempre subject for approval pa yon. It depends sa kanila pa yon. Pero at least glad to know na at least yung credit limit ko is mas mataas-taas sa Paymaya. Of course, like I said, hindi ako magmimik ng credit ng utang unless it's absolutely necessary. As much as possible, i-avoid ko ang utang bad debts kasi yun yung interest rates ang papatay dun sa yun ang number one problem sa interest rate, yung interest rates na babayaran. So anyway, may iba na ako kasi yun ang pinaka-main topic sa vlog natin, kung paano natin i-manage yung pera natin as a seafarer. So I'll go na sa aking usual na nangyayari sa aking regarding sa aking work or sa pagbablog. Now sa ngayon, nag-churn out na ako ng videos. Honestly, it's a big pinag-iisipan ko pa kasi ang videos na ginawa ko na ngayon or up to now na ipapublish ko is at the moment 105 videos na. So kung linggo-linggo ako na magpapublish ng isa, pagdating ko sa Pilipinas, maglinggo-linggo ako magpapublish ng isang video, aabutin siya ng at least 2 years bago makompleto yung isang buong set na ginawa ko ngayon for this na kontrata ko ngayon. So ganun karami. Pero I was thinking na wag naman siguro linggo-linggo. Probably iniisip ko kung either na once in every 2 weeks ako mag-publish na schedule para at least mapahaba ko yung sa loob na 2 taon, mapahaba ko nung at least 3 or 4 years yung span ng paggawa ko ng videos, and enough time para habang do sa 4 year span na yun or 4 year gap na yun, habang sumasakay ako, gagawa pa ako ng another set of videos which after no 4 years na release ko na yun, magre-release na naman ako. So sa madaling salita, yung program ko sa YouTube channel would extend beyond 4 years.
So via scheduling, of course, hindi ako magpa-publish ng panibagong set ng videos pag sumakay uli ako until hanggang hindi ma-release lahat ng or makumpleto lahat ng videos ko sa 11 Seaman campaign. Ito, itong 11 Seaman campaign. So yung 12 Seaman campaign ko, yun yung pa yung upcoming at hindi ko siya i-release. Well, I mean, pinagpaplanuhan ko. So it means mas mahabang printing ng videos. Pero of course pinag-iisipan ko kung weekly or every 2 weeks. So I still have to think about it carefully kung paanong schedule ng aking pag-publish ng video sa YouTube. Also, aside na sabi ko na rin na magpa-publish ako ng video sa YouTube, I'm planning to do some lecture CBT videos na rin. Ipakita ko sa in public kung ano yung mga CBT videos na ginagawa namin as a seaman. So, of course, magiging para siyang reaction video format ang gagawin ko. Para syempre I do not own 100% yung rights para maiwasan rin yung copyright issues at para hindi rin ako sabihin na yung demanda nila na nangopya o plagiarize. So ang gagawin, allowed naman sa YouTube yan na mag-make ka ng reaction video na katulad nung ipapublish ko ngayon, parang reaction video lang regarding sa mga lecture videos. Allowed naman yung sa YouTube, so I don't think na medyo magiging problem yon yung pag-publish ko ng videos na yon. Also, one more thing, speaking na rin sa videos, I think may mga ibang electronic equipments na rin ako na i-retire. Dati kong ginagamit yun for vlogging, pero it's a possibility na baka i-retire ko na rin yun given its own age as they get replaced with newer and more advanced type ng depende of course yun sa availability ng money ko regarding sa pag-purchase ng mga bagong purchase ng bagong equipment. So far, ang masasabi ko lang, 3 ang aking equipment na ginagamit for vlogging right now. Obviously, itong standard action camera ng Akaso. Pangalawa, itong spy camera ng SJ Cam, which is yun ang ginagamit ko for footage. And ito, POV camera gamit ng Ordro. They are, well, since hindi pa sila mga kilalang brands, medyo mura pa sila kumpara mo sa GoPro na kilala na, so medyo expensive. Meron isa akong equipment na napupusuan, kaso unfortunately para siyang mahal. Na last I checked, nasa 26,000 siya. Yung tinatawag na Instago 3. It's parang ang itsura ng vlogging camera is a cross between nitong ganito, standard action camera, at itong spy action camera. So pag nakita yon, you can just type it, yung Instago 3, and you can see para siyang cross nitong dalawang ito. So bakit ako nagka-interest sa ganon, or I'm eyeing it as a good source ng probably next generation action camera? It's probably because it combines both strengths ng ganitong action camera. Yung una, yung video quality. Pangalawa, yung inconspicuous yung size niya nung Instago X3. It's more like a transformer action camera nga siya kung titignan mo. Sa sobrang liit ng action camera niya, yung parang pinaka main unit is pwede mo siyang ilagay palihim, pwede kang kumuha ng videos ng palihim like this one. So wala lang, I'm just saying it for blog journal reasons. Also, madaliin ko na rin, ano pa ba di-discuss ko? Regarding pala sa sa wet ducks namin, tapos na kami sa wet ducks. So nung final day namin, as makikita nyo dito, medyo busy na si Peter na tinatapos yung namin, yung welding sa catwalk. And yun nga, umalis na kami nung nitong Wednesday sa wet ducks. So wala na kami sa Odense, Denmark, nasa Skagen na kami. So probably dito kami ngayon mag-aangkorahe, probably manatili hanggang bukas. And then yung barkong ito po-proceed na sa sa loading o discharging port nito, which is Kappa Oil Field, United Kingdom.
Nakakatuwa lang na yun nga nangyari nung paalis na kami is bukod na sa nagmamadali si Peter na mag-welding. Pwede naman mag-welding kasi gas free naman ng barko ng time na yon. Nung 2 oras bago kami mag-depart o mag-set sail sa Odense, yun nga, pinarig pa naman sa amin yung or pinalagyan pa ng safety net yung gangway accommodation namin. Which is, tapakita ko sa inyo. Yan yung gangway ladder namin. Wala pa siyang safety net, of course. And I don't know, it's just I don't feel na para namang it's a waste of effort na 2 oras na lang mananatili ang barko ay nagpalagay pa sila ng safety net. Bakit hindi nyo lang idiretso na walang safety net yun? Kasi 2 oras lang naman. So itong videos na to, ito yung safety net na ilalagay namin ton. And isipin mo yung habang yan ilalagay mo at mananatili lang siya sa gangway for 2 hours. And finally, teka, nandito sa videos na yun Sorry, papakita ko lang kasi ginamit ko ito itong safety, hindi pala safety, itong spy camera para makunan yung videos na yun So in the end, hindi namin nalaman na yung kinabit namin na safety net sa gangway accommodation bitin pala. So as you can see here, bitin siya sa pinaka-last kung titignan mo sa left part, bitin siya ng at least 15 steps. Pero hindi na namin dinuktungan kasi 2 oras na lang yun and sa height ng sa bridge galing dyan sa area na yan, hindi naman nila mapapansin na bitin yung safety net na nilagay namin. Which is kind of weird kasi yun nga, bakit ka pa magpapalagay? They should have waited just na lang ng saves us the trouble na pinahirapan mo pa kami na maglagay ng net 2 oras lang siya ilalagay. So yun, yun lang masasabi ko nung Wednesday, tapos na umalis na kami at nandito na kami sa yun nga, sa Skagen na Denmark na kaangkurahe. And ano pa ba? Oh yeah, one more thing nga pala, as usual, regarding sa rotation ng work, I was expecting na magde-day work na sana ako, pero unfortunately, ewan ko kung ano na naman na nangyari. Siguro yung makating dilat, chismoso na mga kasama ko na AB dito, nagbulong-bulong sa chief officer na gusto niya siya naman daw ang dayman, which nakakaasar kasi meron ng working schedules na ganyan, sumisingit pa sila na sila ang mag-dayman. Supposedly ako dapat ang dayman obviously. Pero wala naman sa akin yun. Pero nakakaasar lang yung mga ganyang mga chismis na mga kasama ko sa barko. Yung makakating dila nila, harapang panggugulang at pambabalasubas yung ginagawa nila. Merong schedule, a working schedule or rotation dapat na sinusunod. Kasi kung hindi mo pala susundin, bakit pa nagkaroon ng rotation schedule? But anyway, hindi ko naman hindi na big deal sa akin yan kasi hindi naman ako ganun ka-cheap at ka-low class. Pero makikita mo sa ugali ng tao, yung dito sa barko, yung ganyong harapang panggugulang at pangbabalasubas ng mga kasama ko na AB. Nakakaasar lang kasi may rotation na sinusunod, singit sila ng singit. Well, sa akin, no big deal naman yun kasi hindi naman ako ganun ka-cheap na klase ng tao. Pero, ewan ko, pero kahit sinong ilagay mong angulo, yung ganyan na kaya ka napunta lang sa ganyang work schedule na rotation, parang sumingit ka, siningitan mo sa pila yung tao, parang nakakaasar yun, unfair at balasubas ang ugali. Pero like I said, hindi naman ako ganun ka-cheap, no big deal na sa akin kasi uuwi na rin din naman ako within a month. Pero gusto ko lang i-record it for the record na may mga tao sa barko talaga na grabe ang pambabalasubas sa kapwa Pilipino, as in harap-harapan, and makikita mo kung gano'ng ka-scumbag yung mga ganong klaseng tao. Na yung 2 kong kasama dito, si AB Magulang at si AB Abusado, na kusaksakan ng kung ano mang, ewan ko kung anong masasabi nyo sa ganyang klaseng ugali. Biro mo,
Mahilig silang magkabubulong at magsipsip para sumiksik lang sa isang schedule na hindi naman dapat sila ang nasa schedule. I don't know, I'm just saying. Kasi wala na sa akin yung mga ganun, pero may rotation dapat na sinusunod, hindi sila sumunod. Ewan ko, mahilig sila manipsip, so buhay naman nila yon, pero it leaves a very bad taste yung mga ganong klaseng kasama. And ang masama pa dito, kapwa mo Pilipino, gugulangan ang kapwa Pilipino. I guess yun ang isa sa mga pangit na ugali nating mga seaman dito sa barko. Yung kapwa Pilipino laban sa Pilipino. At magulang at sabihin nating scumbag talagang ugali. Ewan ko kung anong pang bulong ang ginawa nila sa chief officer, pero well, I don't expect much kasi mga ganyang kasing mga tao talaga, mga low lives talaga. Sabihin na natin mga ugaling squatter. Anyway, ayoko nang kasi last part na to ng aking vlog journal. I'm just saying this as nire-report ko lang na well, so much for work schedules na sinasabi ko, work rotation. Kung hindi naman pala nila susundin, dapat sila na nagsabi, total harapan naman nag-harapan, sabihin na nila na gusto nila dayman for life. Nakakatuwa lang, yung mga AB na yan gusto pang gawin yung trabaho ng OA samantalang hindi nila ginagawa. Alam mo yun, sumulat sila sa kontrata ng posisyon dapat AB ang tatrabahuin nila, pero hindi nila ginagawa yung trabaho ng AB. At yung OS, parang baligtad, gumagawa ng trabaho nila. Sinasakuran nila sila para magtrabaho ng trabahong AB, pero sa kagulangan nila at kabalusubasan nila, ginagawa nila ang trabaho ng OS. Ayoko magsalita ng masakit, pero yung mga ganyang klaseng tao, hindi matututo yung mga ganyan. And yung ganyang kabalasubasan, harapang pagnanakaw yan. Pagnanakaw sa oras, panggugulang sa kapwa mo Pilipino. But anyway, matigas ang bungo nila, matigas ang konsensya nila yun. Ang sa akin lang, as total nangyari na, for record, hindi mo rin din sila mapaparusahan sa ganyang mga panggugulang. Kasi sadyang kupal sila talaga dito sa barko. At you can't punish them. Ang sa akin lang, for record keeping purposes and for historical records, sinasabi ko to at sinusulat ko. And hopefully, sa mga kapanood nito, hindi kayo maka-encounter ng mga ganitong klaseng tao sa barko. Yung mga ganito, kailangan talaga ng nasty confrontation talaga. Anyway, ayoko na palakihin pa yung issue na yan kasi hindi naman ako ganun ka-cheap at ka-low life or lalong hindi ako balasubas na klase ng Pilipino, na seaman na Pilipino. So, yun lang. I guess yun lang muna ang mangyayari ngayon. Ngayon napahabang aking vlog journal kasi there's a lot of things that I have to discuss sa vlog, and I guess given na hindi rin ako nakapag-update na several weeks, I have to, make a vlog journal entry in bulk. So anyway, I guess I will end now my vlog diary session 138. Again, this is Operator 60. Have a great day, and see you on my next vlog journal session. Bye-bye.